I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Shout out sa inyo mga bes. Nakikita nyo yan, karagatan. May mga bangka, may mga barko. Yan po ay West Philippine Sea. Oops. So dahil dyan mga bes, alam nyo, sabi ko nga, minsan magugulat ka na lang sa mga magagandang programa baga, tsaka yung mga pamamaraan ni Pangulong Marcos Jr. Lagi kong sinasabi, walang ibang yung ibang past administration, walang ganitong klaseng kagaling at katalino kay PBBM, wala eh. Kaya nasabi ko nga, siya lang ang talagang tanging bukod na pangulo na mayroong diskarte, magaling sa idea, lahat eh. May solusyon. Ay nako, ewan ko na lang. No? So dahil dito guys, this is good news for everybody. Nako, lalo na po sa mga mangingisda. Ito na naman po tayo, Mr. President. Kaya nagagalit sa iyo yung basa, yung mga kritiko mo kasi ginagalingan mo naman eh. Basahin ko guys ha. Sabi po dito sa maiksi bago niyo panoorin itong video. Sabi dito sabi ng PTV, BFAR, binili ang huli ng ating mga kababayan mangingisda sa West Philippine Sea sa gitna ng karagatan sa ilalim ng KKK project mga mangingisda. Binigyan din ng supply ng diesel at yellow. Oh my God. Alam nyo, yung KKK project mga kababayan, ito po yung Kadiwa Karagatan project ni tawag dito ng BFAR, at siyempre ang Pangulong Marcos Jr. through BFAR. Ang kinagaganda nito mga kababayan, mismo po ang BFAR ang bumibili po ng isda doon sa mga mangingisda natin. Hindi na po sila pupunta sa pangpang para ipagbili ang isda nila. Kumbaga ibig sabihin sa market, kundi mismo na ang gobyerno ang bumili through BFAR mga bes. Hindi lang po yan. Mayroon pang supply na diesel at yelo. Saan kayo makakita niyan dyan mga kababayan? Walang kahirap-hirap. For the first time, narinig ko, ngayon lang nangyari ito, mga kababayan, sa totoo lang. Grabe, ang galing talaga ng pamamaraan ni Pangulong Marcos. Ay, ang ganda nito mga be. Shout out sa inyo, sa mga taga-Sambales. At hindi lang yun guys They are very allowed na ngayon na mangingisda sa lugar na yan. Medyo hindi na, hindi na muobra yung mga Chinese vessel na lagi nilang ginagwardya yan. Pero sa ngayon, medyo talagang akali maluwag. Dahil din dyan sa, siyempre, ang ating, yung mga BRP na nagbabantay, talagang binabantayan ng mga mangingisda. So, ito po ang magandang balita sa lahat. Actually, yung isang mangingisda, nagpasalamat po kay Pangulong Marcos Jr. Sabi niya nga, maraming salamat, Presidente. Ayan. Wala naman ibang Presidente, So, dahil dito mga kababayan, para kompleto detalyado, panoorin nyo. Pakinggan nyo magandang balita ito guys Good news. Isa sa pinakamagandang programa ni Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang. Parang baga guys, tulad ng yung mga ani ng mga magsasaka, gobyerno na po ang bumili. Sila na po ang bumili tapos tatambak sa NFA warehouse. Binili nila ng mas mahal ang per kilo. Kaya tiba-tiba rin ang mga magsasaka. Grabe. Kaganda ng mga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Through BFAR, through NFA. Wow. Congratulations po sa atin lahat. Sobrang malaking katulungan sa totoo lang. Pati yung mga nagbibenta yung pagbibenta ng 24 kilo dyan sa Cebu, lubos-lubos ang papasalamat nila sa Pangulong mga kababayan. Sa totoo lang. Kaya sabi nga natin,
Ang pinaka-wish lang natin, sana po magtagal sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Yan po ang hindi nakikita ng mga anti-Marcos, lalo sa mga dilis. Oo, kakaiba si PBBM sa totoo lang. Para kompleto detalyado, panoorin nyo at pakinggan nyo guys ha. O, ito na. Po, hindi na kinakailangan ng mga Pilipinong mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea na bumalik ng Pampang para maibenta ang kanilang huli. Dahil ang BIFAR naglunsad ng misyon para direktang bilhin ang kanilang huli sa gitna ng karagatan. Kung ano ang proyektong yan na inasagawa sa kabila ng presensya ng mga barko ng China, alamin sa sentro na balita ni Harley Valbuena. Sa 3 araw na pag-arangkada ng Kadiwa sa Kanlurang Karagatan o KKK project sa West Philippine Sea, malapit sa Bao de Masinloc, 3 araw ding umaligid ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Bagamat walang ginawang agresibong aksyon ng Chinese vessel, may pagkakataong lumapit ito sa distansyang 2.02 nautical miles mula sa MV Kunimatsu vessel, isa sa mga barko ng Pilipinas na bahagi ng misyon. Sa kabila nito, hindi natinag ang KKK project sa tulong na rin ng escort vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang. Mula umaga hanggang gabi, walang humpay ang pagdating ng mga mangingisda mula Zambales. Sa ilalim ng KKK mission, direktang binibili ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang huli ng mga mangingisdang Pinoy sa gitna mismo ng karagatan. Sa pamamagitan nito, mapepreserba ang pagkasariwa ng mga isda sa post-fishing facility ng MV Kunimatsu Fishing Carrier. Malaki rin ang matitipid ng mga mangingisda sa operational cost dahil hindi na nila kailangang dalhin sa Pampang ang kanilang mga huli. Binigyan din sila ng supply ng diesel at yelo. Ay, malaking bagay po sa amin yan, sir. Malaking tulong po yan ng mga may ganito kasi katulad yan, mahina yung pahuli ng isda. Para po sa amin, maraming salamat po at malaking bagay at malaking tulong po yun sa amin, sir. Kasi medyo nakakabawas po ng panggastos at konsumo ng starting namin sa bangka. Malaking tulong po sa amin yun kay nababawasan po yung konsumo po namin, yung starting po. Pre, nagpapasalamat po kami sa Coast Guard, sa BIFAR at saka kay Presidente. Ayon naman sa PCG, bukod sa malaking tulong sa kabuhayan ng mga mangingisda, layunin din itong mahikayat silang huwag matakot pumalaot sa sarili nating teritoryo. The objective is to make sure that the Filipino fishermen will be encouraged na mangisda sa West Philippine Sea and to go further out, no? Not just on the territorial sea natin. In this kind of support of the government, we can be able to increase the fishing activities ng ating mga kababayang Pilipino. At the same time, mas tataas ang supply ng pangisdaan at makaka-apekto ito sa presyo ng ating seafoods, no, na kinakain dito. So yun mga kababayan, narinig nyo? Sabi sa inyo ha? Ang ganda ng pamamaraan talaga ng gobyerno na ito. Bago itong administrasyong Marcos, saan ka makakita niyan? Oh, talagang tingnan nyo, ayan wow. Talagang fresh na fresh yung mga fish. Mismo na ang BIFAR ang bumili. For sure guys, no, yung mga binibili na lang isda, so sa nakikita ko, ibibenta nila yan ng abot kayang halaga sa merkado. O diba, isa kayo makakita yan, mga kababayan. Gobyerno na ang bumili through BIFAR. Wow, congratulations po sa atin lahat. At napakagaling yung Pangulo ng Pilipinas, no? Talaga ng ganda ng idea niya. Iba talaga pag very well experience sa pamumuno. Pagdating sa politika, grabe, no? Total package. Kaya narinig nyo naman siguro yung papasalamat ng ating mga mangingisda, mga kababayan. Talagang nakaka-overwhelm. Oh, 'di ba? Ngayon ay talagang malaya na sila maglalayag diyan. See? So God is good all the time. To God be all the glory. Talagang hindi talaga tayo pinabayaan ni Lord kasi itong China na ito napaka-agresibo. Tingnan niyo naman ngayon, hindi na sila nakikialam Sana tuloy-tuloy na po 'yan. At shout out sa mga mangingisda natin. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.